Kamusta, mga kaibigan? Welcome sa Betamax Recap, kung saan bibigyan namin kayo ng mabilis at detalyadong recap ng mga paborito ninyong pelikula. Kung wala kayong oras manood ng buo, kami na ang bahala sa inyo. Tara alamin natin ang kwento ng pelikulang pinamagatang Captain America, The First Avenger. Sa kasalukuyan, may mga mananaliksik sa Arctic Circle na nakadiskubre ng nakabaong mga labi ng isang malaking sasakyang panghimpapawid na hugis pakpak. Habang sinusuri nila ang loob ng sasakyan, dalawang mananaliksik ang nakakita ng isang bilog na bagay na may pulang, puti, at asul na kulay na nakabaon sa yelo. Noong Marso 1942, sinalakay ng mga puwersa ng Hydra na pinamumunuan ni Johan Scheidt ang isang simbahang bato sa Norway upang hanapin ang isang mahiwagang artipakto na tinatawag na Tesseract na may taglay na napakalakas na kapangyarihan. Matapos matagpuan ang tunay na Tesseract, pinapatay ni Scheidt ang tagapangalaga ng simbahan at ang lahat ng tao sa nayon. Sa isang recruiting station sa Brooklyn, si Steve Rogers, isang 20 anyos, libra, 5 pulgadang taas, at asmatikong lalaki, ay sabik na naghihintay ng pagkakataong makapagsundalo sa hukbong sandatahan ng Amerika. Isang doktor ng hukbo ang samuri sa kanyang medikal na talaan, na halos parang sa isang 70 taong gulang na tao, at tinanggihan ang aplikasyon ni Steve bilang 4F ang kanyang ika-4 na pagkabigo sa pagsubok na makapagsundalo. Dismayado, pumunta si Steve sa isang warfare kasama ang kaibigan niyang si Bucky Barnes. Pinanood nila si Howard Stark, isang inventor na mayabang, habang nabigong ipakita ang isang lumilipad na sasakyan. Lumayo si Steve sa grupo at pumunta sa isa pang recruiting station. Sinundan siya ni Bucky at tinanong kung paano niya planong pekein ang kanyang aplikasyon sa pagkakataong ito. Hindi nila alam, si Dr. Abraham Erskine ay nakarinig sa kanilang usapan habang dumaraan at naakit sa determinasyon ni Steve. Binigyan ni Bucky ng good luck si Steve at pumasok ito para sa kanyang ikalimang pisikal na eksaminasyon. Habang nakaupo si Steve sa examination table, kinabahan siya nang pumasok si Dr. Erskine. Nasa kanya ang lahat ng dating aplikasyon ni Steve. Dahil sa paulit-ulit na kabiguan ni Steve, tinanong siya ni Erskine kung gusto lang ba niyang magsundalo para makapatay ng mga Nazi. Tapat na sinabi ni Steve na hindi siya likas na mamamatay tao, pero ayaw niya sa mga nang-aapi, kahit saan pa sila nagmula. Hindi rin siya nabahala nang sabihin ni Erskine na siya ay Aleman. Dahil sa matatag na kalooban at paniniwala ni Steve, pinili siya ni Erskine bilang kandidato para sa Project Rebirth, isang eksperimento para lumikha ng super soldier na isinasagawa ng Strategic Scientific Reserve sa ilalim ni Erskine, Colonel Chester Phillips, at Peggy Carter. Habang nasa basic training, hindi kumbinsido si Colonel Phillips na si Rogers ang tamang tao para sa eksperimento, ngunit napilitan siyang sumang-ayon matapos makita ang isang gawa ng kabayanihan ni Steve kung saan isinakripisyo niya ang sarili. Get away! Get back! Is this a test? Back in formation. He's still skinny. Gabi bago ang procedure, isiniwalat ni Erskine kay Steve na si Scheidt ay sumailalim din sa isang hindi perpektong bersyon ng parehong proseso, ngunit dahil sa kanyang labis na paghahangad ng kapangyarihan, nagkaroon ito ng masasamang epekto. Gayunman, pinakalma ni Erskine si Steve, sinabing pinili niya ito dahil naniniwala siyang siya ay mabuting tao, at dahil sa kanyang kahinaan noon, hindi niya maaabuso ang lakas na matatamaw niya. Sa isang lihim na pasilidad sa Alps, dinala ni Johan Scheidt ang kumikislap na Tesseract kay Dr. Arnim Zola, ang espesyalistang inventor ng Hydra. Ginamit nila ang tila walang hanggang enerhiya nito para likhain ang mga armas na kayang magwasak ng lahat. Layunin nilang gamitin ang enerhiya ng Tesseract upang buhayin ang mga imbensyon ni Zola. Samantala, nalaman ni Scheidt ang kinaroroonan ni Erskine at nagpadala ng isang mamamatay tao upang patayin siya. Sa isang anti-gang tindahan, pumasok sina Peggy at Steve, nagpalitan ng lihim na passcode sa matandang babaeng nagbabantay, at bumaba sa isang nakatagong military bunker. Dinala ni Peggy si Steve sa puso ng pasilidad, kung saan naroon sina Dr. Erskine, Howard Stark, at Colonel Phillips kasama ang ilang senador at mga dignitaryo. Pinaghubad si Steve ng pang-itaas at pinaupo sa kapsula. Ipinaliwanag ni Stark ang proseso, ay injection ng mga muscle regenerators sa pangunahing kalamnan ni Steve, kasunod ng pagbomba ng Vita Rays. Inamin ni Erskine na magiging masakit ang proseso ngunit nangakong magiging mas matatag si Steve. Bumati si Carter ng good luck at umakyat sa viewing chamber kasama si Phillips. In-injection ng serum sa katawan ni Steve,
at isinara siya sa kapsula ng Viterase. Sumigaw siya sa sakit ngunit pinilit ang sarili na tapusin ang proseso. Pagkatapos ng ilang saglit, lumabas si Steve isang talampakang mas matangkad at may dambuhalang muscle. Nagdiwang ang lahat sa tagumpay ng eksperimento. Ngunit isa sa mga bisita ay nagpanggap lamang si Heinz Kruger, isang mamamatay tao ni Scheidt. Nag-iwan siya ng bomba sa isang silya at pinasabog ang viewing gallery. Bumaba si Kruger, binaril at pinatay si Dr. Erskine, at tumakas habang bitbit ang huling vial ng Super Soldier Serum. Hinabol siya ni Steve sa lansangan ng New York gamit ang bagong lakas at bilis. Kahit nagtangka si Kruger na tumakas sa isang submarino, naabutan siya ni Steve. Nasira ang huling vial ng serum sa gitna ng habulan, at nagpakamatay si Kruger gamit ang cyanide bago pa siya maimbestigahan. Two more shall take its place. Hail, Hydra! Dahil sa pagkamatay ni Erskine at pagkawala ng formula, iniutos ng pamahalaan na makisangkot na ang SSR sa gyera at direktang labanan ang Hydra. Ngunit nagpa siya si Colonel Phillips na iwan si Rogers para pag-aralan ng mga siyentipiko at muling tuklasin ang formula. Lumapit si Senator Brandt kay Steve at inalok siyang maglibot sa bansa para sa Amerika upang mangalap ng donasyon gamit ang kanyang imahe bilang perpektong sundalo. Pumayag si Steve. Habang nagtatrabaho para sa Amerika, lumilibot si Steve bilang si Captain America, ginaganap ang mga scripted stage show suot ang bituin at guwang na kasuotan. Habang patuloy ang tour, naging tanyag si Captain America lumabas sa mga pelikula, comics, at iba pang memorabilia. Bagaman masaya siya na tumutulong sa gyera, unti-unting naramdaman ni Steve ang lungkot na hindi siya nakakasama sa aktwal na labanan. Samantala sa kabilang panig, ipinakita ni Scheidt ang kanyang bagong mga sandata na pinapagana ng Tesseract sa 3 Nazi officers. Kinutya siya ng mga ito, tinawag siyang The Red Skull, at sinabing hindi na siya itinuturing na seryoso ng Nazi Party. Dinala ni Scheidt ang mga opisyal sa kanyang weapons lab kung saan ipinakita niya ang mga sandatang kayang pumatay ng maramihan at isang strategic map ng Europe. Nang makita ng isa sa mga opisyal ang target sa Berlin, kinumpronte niya si Scheidt, ngunit agad niya itong pinulbos pati na ang dalawa pa. Ipinahayag ni Scheidt na humiwalay na ang Hydra sa Nazi Party at ngayon ay kalaban na ng buong mundo. Gamit ang enerhiya ng Tesseract, lumikha ang Hydra ng iba't ibang uri ng sandata at teknolohiya, kabilang na ang mga sasakyang militar nagiging malaking banta hindi lamang sa allies, kundi sa buong mundo. Nobyembre taong 1943, habang nagpapakita si Steve sa mga aktibong sundalo, nalaman niyang nawala ang unit ni Bucky sa isang labanan laban sa Hydra. Kahit sinabi ni Phillips na wala ng pag-asa, nanindigan si Steve na buhay pa si Bucky at nagpasya siyang iligtas ito. Tinutulungan siya ni Peggy Carter at Howard Stark na nagpalipad sa kanya gamit ang pribadong eroplano. Habang lumilipad, napansin ni Steve ang tila malapit na ugnayan nina Stark at Carter, kaya't pinigilan niyang ipakita ang kanyang damdamin para kay Peggy. Habang binobomba ng Hydra anti-aircraft guns ang eroplano, tumalon si Steve gamit ang parachute. Tahimik siyang pumasok sa base ng Hydra, pinabagsak ang maraming gwardya. Naabot niya ang pangunahing pabrika ng Hydra, pinalaya ang maraming bihag, at patuloy na naghanap kay Bucky. Natagpuan niya si Bucky na nakatali sa operating table, halatang tinorture. Nakita rin niya ang isang malaking mapa na may mga markang lokasyon ng pasilidad ng Hydra. Nagulat si Bucky na mas matangkad na ngayon si Steve, ngunit agad silang tumakas. Nang makita ni Scheidt ang kaguluhan, inactivate niya ang self-destruct ng pasilidad at sinubukang tumakas. Sa isang mataas na catwalk, hinarap ni Scheidt si Rogers at sinabi na pareho silang lampas na sa pagiging tao dahil pareho silang gumamit ng Super Soldier Serum. Hinubad niya ang kanyang maskara at ipinakita ang kanyang pulang bungo. Siya na nga si Red Skull. Tumakas si Red Skull gamit ang kakaibang disenyo ng eroplano habang si Dr. Zola ay tumakas din gamit ang kotse ni Scheidt. Si Steve at Bucky ay humarap sa isang gumuguhong tulay. Tumawid si Bucky, ngunit si Steve ay tumalon sa naglalagablab na apoy at himalang nakaligtas. Nakabalik silang dalawa kasama ang mga pinalayang bihag. Matapos ang matagumpay na paglaya ng mga Allied prisoners, kinilala si Steve bilang isang tunay na sundalo. Iginawad sa kanya ang mataas na ranggo at binigyan siya ng pagkakataong lumaban bilang Captain America, bilang pangunahing mandirigma laban sa Hydra sa harap ng digmaan. Kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa tagumpay ni Captain America sa labanan. Ngunit hindi siya dumalo para tanggapin ang kanyang medalya mula sa Kongreso. Ang dahilan ng kanyang pagkawala ay nasa London, kung saan ibinahagi ni Steve kina Colonel Phillips at Peggy Carter ang kanyang alaala ng mapa ng Hydra base. Sinabi niyang layunin niyang wasakin ang bawat base ng Hydra, at nais niyang bumuo ng grupo mula sa mga sundalong iniligtas niya sa Italy. Sa isang bar, muling nakipagkita si Steve sa kanyang mga nakilalang sundalo
sundalo na kalaunan ay tatawaging Howland Commandos. Masigla nilang tinanggap ang alok ni Steve na magsama-sama sa isang espesyal na grupo. Nagulat ang lahat nang dumating si Peggy Carter na naka-cocktail dress, bihis na bihis at maganda. Hindi niya pinansin ang ibang lalaki, pati si Bucky, at nilapitan si Steve. Biniro niya ito at sinabing gusto niyang sumayaw kasama siya balang araw. Si Howard Stark naman ang nagbigay kay Steve ng advanced gear, isang matibay at customized na combat uniform at ang kanyang iconic na bilog na kalasag, gawa sa metal na tinatawag na vibranium, mas magaan kaysa sa bakal, resistant sa vibrations, at kayang sumalo ng matitinding impact. Sa loob ng 2 taon, pinangunahan ni Captain America at ng kanyang Howland Commandos ang sunod-sunod na mga misyon para sirain ang mga pasilidad ng Hydra na ikinagalit ni Red Skull. Taong 1945, sinalakay ng grupo ang isang tren na nagdadala kay Dr. Zola. Habang nakikipaglaban sina Steve at Bucky sa mga sundalo, nahulog si Bucky mula sa tren papunta sa isang nagyayelong islet, ikinamatay niya ito. Nakapture naman si Dr. Zola. Lubos ang lungkot ni Steve sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Hinimok siya ni Peggy Carter na gamitin ang kanyang kalungkutan bilang inspirasyon upang tuluyang tapusin ang Hydra. Gamit ang impormasyon mula kay Zola, natunton ang huling stronghold ng Hydra. Pinangunahan ni Steve ang isang offensiba upang pigilan si Shite sa paggamit ng sandatang may kakayahang wasakin ang Estados Unidos. Nagplano sila ng atake laban sa Red Skull sa kanyang punong himpilan. Suot ang bagong uniforme, sumakay si Steve sa motorsiklong Harley at sumugod sa kampo. Madaling iniiwasan ni Steve ang mga bala at tank ng Hydra hanggang makapasok siya sa loob ng base. Nakapture siya at dinala sa private weapons lab ni Red Skull. Tinanong siya ni Red Skull kung ano ang espesyal sa kanya. Sumagot si Steve, wala. Isa lang akong bata mula sa Brooklyn. Ilang sandali lang, dumating ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng zipline. Sumiklab ang labanan. Lumusab ang mga sundalo na pinangungunahan ni Carter at Colonel Phillips, pinulbos ang maraming Hydra troops. Tumakas si Red Skull patungo sa kanyang private hangar kung saan nakahanda ang Valkyrie, isang napakalaking eroplano na pinapagana ng Tesseract. Sumakay si Steve sa eroplano habang ito'y lumilipad. Sa loob, natuklasan niyang may mga missile na may tatak ng iba't ibang lungsod sa Amerika. Nagharap sina Captain America at Red Skull sa cockpit. Nagpalitan sila ng suntok. Gamit ni Red Skull ang kanyang cube-powered pistol, pero na-block lahat ni Steve gamit ang kanyang kalasag. Isang putok ang tumama sa control console ng eroplano na naglalaman ng Tesseract. Hinawakan ito ni Red Skull na nagbukas ng isang wormhole sa kalawakan na siyang sumipsip sa kanya, kasabay ng isang nakakasilaw na liwanag. Bumagsak ang Tesseract sa sahig ng eroplano, sinunog ang floor panel at nahulog sa dagat. Nakita ni Steve na wala ng paraan upang ligtas na mapalapag ang eroplano nang hindi sumasabog ang mga armas nito. Kaya't pinili niyang i-crash ito sa Arctic Shelf habang malungkot na nakikipagpalon kay Peggy sa pamamagitan ng radyo. Ipinangako niya sa kanya na isasayaw niya ito balang araw kahit alam niyang hindi na iyon mangyayari. Kalaunan, na-recover ni Howard Stark ang Tesseract mula sa ilalim ng dagat, ngunit hindi niya natagpuan ang katawan ni Steve o ang eroplano ni Shite. Si Steve Rogers ay nagising sa isang ospital na may estilo mula dekada 1940. Nang mapansin niyang may mga bagay na hindi tumutugma sa oras, agad siyang tumakas mula sa ospital at lumabas sa kalsada. Dito, natuklasan niyang siya ay nasa Times Square ng kasalukuyang panahon, halos 70 taon nang lumipas mula nang mawala siya. Nagulat si Steve nang malaman ni Nick Fury na siya ay natulog ng napakahabang panahon. Ang tanging sagot ni Steve sa lahat ng ito ay, may date ako. Isang taon matapos ang insidente, lumapit si Fury kay Steve upang mag-alok ng isang misyon na may malawakang epekto sa buong mundo.